tayo, subhanallah, kung sinasabi ko sa sarili ko, pag wala akong listahan, makakalimutan ko anong bibilin ko. Kaya dapat meron akong listahan. Pampers, gatas, bigas, yun. Diretso sa bigas, diretso sa pampers, diretso sa tapos, kaset na. Pero sila, masya Allah, pagpasok pa lamang, alam kung anong kulang doon sa bahay. May re-recall nila yaon. At alam kung saan ito, kumbaga, hanapin doon sa supermarket para mabili. Yun ay, subhanallah, kanilang gustong-gustong, kumbaga, ang pagdadaling ito upang mapunuan tayo ng mga lalaki na gusto natin in general. Samantala tayo naman na in general para mapunuan sila. Yun ang kabilang sa kumbaga kung bakit ang lalaki kinakailangan niya ang babae. At ang si babae naman ay kinakailangan niya ang lalaki. So dahil dito, sa mga bagay na ito, kinakailangan kayo ng mga babae, kumbaga, bigyan nyo kami ng pansin sa aming mga damdamin na hindi kami tulad nyo. Na gusto namin yaong itali. Kaya wag nang itanong sa amin na, sinong nakita mo doon sa mga anong kulay ng damit ni, hindi namin matandaan yan eh. Pero sapat na nakita ko doon si Masya Allah, sapat na yun sa amin. So dahil dito, kinakailangan ang babae, kumbaga, dapat sa kanya is mabigyan niya ng pansin ang likas natin ng mga lalaki. Na kumbaga, hindi tayo mahilig sa mga ganitong bagay na napakadetalye. So dahil dito, kinakailangan sa babae na kumbaga kung gusto nila na higit ang pagmamahal ng kanilang mga asawa sa kanila, ay wala siyang makita si lalaki sa babae kundi puro magandang ngiti, hindi yung tawag nila yung ngiting pinipilit lamang. Kundi yung ngiti talaga na talagang kumbaga gusto natin ng mga lalaki. At yung mga bagay na kung halimbawa minsan tayo mula sa trabaho, ang lalaki, hinahanap na dito is pagpapahinga. Kaya wag sanang abutin niya sa babae na masyadong, masilgan daw. Wag sanang ganun. So, kaya nga sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nisa'ukum min ahli jannah al-wadudul a'ud ala zawjiha allati idha ghadiba jaa hatta tada yadaha fi yadihi thumma taqul la aduqu ghamdan hatta tarda. At ang babae ninyo, mga asawa ninyo, na kumbaga kabilang sa paraiso, papasok ng paraiso, ay sila yaong mga napakalabing sa inyo. At palaging bumabaling sa inyo, sa kanilang mga asawa. Na kapag ang lalaking ito, kapag nagalit, pupunta sa kanya. At sasabihin niya, honey, etong aking kamay. Hindi ako matutulog. Hindi ako kakain. Hindi ako gagawa ng alimang bagay, maliban lamang kung ikaw ay babalik ang iyong pagtingin sa akin, hindi kayo babalik ang iyong mawala ang galit mo sa akin. Yaon ang babaeng yaon ay kabilang sa paraiso. Kabilang sa papasok sa paraiso. Masya Allah. Kabilang pa rin sa hadith na sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayun nisa'i khair. Sino ba ang mga kainam-inam na sa mga babae? Sinabi ng Sugo sallallahu alaihi wasallam, kapag tumingin ka sa kanya, ay magigiliw ka, magugustuhan mo. At kapag inutusan mo siya, ay susunod sa iyong mga kautusan. At hindi kanya susuwain sa iyong sarili, sa kanyang sarili, at saka sa kanyang yaman, sa mga bagay na kung saan ayaw ng lalaki. So yaon ay kabilang sa sinabi ng Sugo sallallahu alaihi wasallam, na kabilang sa mga may inam o mga babaeng, kumbaga masasabi natin na mabubuti. Branch o di kaya kabilang pa rin sa parte nito na kumbaga pinag-utos ng Islam tungkol dito sa pagbigay pansin ng babae sa damdamin ng lalaki. Dito sinasabi ng Islam na ang babae ay huwag magpapasok sa kanyang tahanan sa taong ayaw ng kanyang asawa. Huwag magpapasok sa kanilang tahanan ng tao na kung saan ayaw ng lalaki. Sinabi ng Sugo sallallahu alaihi wasallam, فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُطِعْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ. Kabilang sa inyong mga karapatan sa inyong mga asawa, mga babae, ay hindi sila magpapasok sa inyong higaan, sa inyong tinutulugan sa mga taong ayaw ninyo. At hindi din sila magpapasok ng tahanan ng mga taong ayaw ninyo. So kabilang yun, kumbaga pasok dito. Pangatlo na yun, pang-apat ngayon. Ang babae ay kinakailangan na bigyan ng serbisyo ang kanyang asawa sa pagsasayo sa kanya sa mga gawaing bahay o di kaya pag-aalaga sa kanilang mga anak.
ang bagay na ito is napakahaba ang diskusyon ng ating mga iskolar. Kumbaga, pasok ito sa ano ba? Ang babae ba ay obligado sa kanya na kumbaga sumunod sa kanyang asawa? Obligado ba sa kanya? Ibig sabihin, obligado ba sa kanya ang mga gawaing bahay, gawaing sa bahay na dapat gawin ng babae? Ang ilan sa ating mga eskolar, nagsasabing hindi ito obliga sa kanya. Hindi obligado sa babae na gawin ang mga gawain sa bahay. Pero sinabi ng ilan naman sa ating mga eskolar, tulad ni Ibn Taymiyyah at saka si Ibn Qayyim sa kanilang mga aklat, at ito ang sinuportahan ng karamihan sa mga huling eskolar, sabi nila, magiging obligado sa babae ang mga gawain sa bahay kung ang mga bagay na ito ay hindi na kayang gawin ng lalaki. Kumbaga, labas na sa kanyang kakayahan dahil nga sa masabi natin, ang lalaki ay palaging nasa labas dahil doon ang kanyang trabaho. So, dapat lamang sa babae na, kumbaga, maging obliga sa kanya na gawin ang mga gawain sa bahay na tulad ng pag-aalaga ng kanilang anak, tulad ng mga gawain sa pagluluto, o di kaya gawain sa mga ano pa bang bagay na dapat gawin ng babae sa kanilang tahanan. Ito'y makikita natin sa hadith ni Asma bint Abi Bakr as-Siddiq. Hadith ni Asma bint Abi Bakr as-Siddiq na kapatid ni Aisha radhiyallahu anha. Itong si Asma, ang asawa niya ay si Az-Zubair ibn al-Awwam. Az-Zubair ibn al-Awwam na kabilang sa al-Ashara al-Mubashirina bil Jannah, kabilang sa binigyan ng kumbaga mabuting balita na sila habang dito pa sila sa mundo ay papasok na ng paraiso. So kabilang ito sa al-Ashara, itong si Zubair na asawa ni Asma bint Abi Bakr as-Siddiq. Ang sabi niya, ang ginagawa ko ay pagbibigyan ng serbisyo kay Az-Zubair sa lahat ng gawain sa bahay. Ito ang katibayan niya. Katibayan niya sabi, ito ay obligado sa kanya. At meron pa siyang sinabi ni Asma, meron siyang kabayo. Ang kabayong ito ay ginagamit ni Az-Zubair sa kumbaga mga kanyang pangangailangan, at lalong-lalo na sa mga bagay na kung saan ang sa digmaan. So ang kabayong ito ay pinapangalagaan o di kaya iniingatan ni Asma bint Abi Bakr as-Siddiq. Sabi niya, ito ang pinakamahirap para sa akin, itong pag-aalaga ng kabayo. Itong pag-aalaga ng kabayo. Kaya ako, sabi niya, ang nagbibigay ng pagkain dito, o di kaya nagbibigay ng mainom, o di kaya ano pa mang bagay na kinakailangan gawin. So dahil dito, itong sinasabi nila na kumbaga kabilang sa masasabi natin obligado sa babae na gawin ang mga gawain na nasa bahay. Sinabi pa ni ni Asma bint Abi Bakr na ito, napakasalan ako ni Az-Zubair. At si Zubair na ito, Az-Zubair ibn al-Awwam, ay wala siyang yaman, wala siyang pera. At wala rin siyang napapangalaga ang alipin, mamluk. Di ba lamang sa kanyang kabayo. Kaya ang kabayo ito, sabi niya, ay ako nagbibigay ng pagkain dito at ako ang nag-aalaga dito. So dahil dito sinasabi natin na ito ay magiging obligado sa babae kung ang mga bagay na ito ay hindi na kayang gawin ng lalaki. Pero sa panahon o di kaya kapag ang lalaking ito ay may kakayahan na kumbaga tulad sa mga ginagawa ng ilan sa mga may kakayahan na kumukuha ng katulong, mas mainam ito. O di kaya masasabi natin na napakaganda ito upang sa gayon ang kanyang asawa hindi mapagod sa mga bagay na kung saan ay nakakapagod din sa mga gawain sa bahay. Pero ito na nga, sinasabi natin na ang ilan sa ating mga eskolar ay nasasabi ito ay obligado sa babae sa mga bagay na hindi na kaya ng lalaki na gawin pa ito. Ang panglima na mga bagay na masasabi natin kautusan ng Islam sa babae ay sa panahon ng ihdad. Panahon ng pag-ihdad ng babae kapag ang kanyang asawa ay namatay. Ano ba ang ihdad? Ang ihdad, o di kaya al-hida na ito, sabi nila, is ang babae ay hindi mo na siya magsasayo sa kanyang sarili. Na tulad ng pagsuot ng mga damit na kapansin-pansin, o pagsusuot ng mga alahas, o di kaya pagsusuot ng mga, sa panahon natin ngayon, yung paglagay ng mga makeup. Kailan ito?
sa panahon na ang kanyang asawa ay namatay. Yun ang tinatawag na ihdad. So dahil dito sinasabi ng Islam na ang babae kinakailangan, pwede ba nating tawagin na pagluluksa? Ihdad? Kasi yun ang nakita kong translate na ginamit na itong ihdad is pagluluksa. Pero yun na nga, ang ihdad ay pag-iwas ng babae sa mga bagay na pagsusuot ng mga lahas, pagdadamit ng mga damit na kumbaga makukulay, dahil nga bago lang namatay ang kanyang asawa. Kailan ito? Sa panahon na ang babaeng ito ay pumasok na sa panahon ng kanyang idda. At ang idda ng namatay ang kanyang asawa is ilang buwan? 4 ashhurin wa ashra. 4 na buwan at saka 10 araw. So sa panahon na ito, bawal sa babae na kumbaga magsusuot ng mga bagay na ito. Binanggit natin sapagkat ito ay kumbaga kapag ipinakita niya ang mga bagay na ito, kung halimbawa kung masabi natin na medyo bata pa, may magkakagusto sa kanya. So baka matuloy ang bagay na ito sa panahon na nasa idda pa ang babae. So dahil dito, ito yung pinagbabawal. Kaya kinakailangan matapos ang idda ng babae ito. So kabilang ito sa mga sinasabi ng Islam na ang babae bilang pagtupad sa samahan nila sa kanilang asawa nang mamatay ang lalaking ito, ay kinakailangan ang babaeng ito ay magsasagawa ng ihdad. Yun ang ihdad sa panahon na kapag namatay ang kanyang asawa. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر وعشرة. Hindi marapat sa isang babae na naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa huling araw na gagawa ng ihdad sa namatay ng kanyang asawa ng higit pa sa 3 araw, liban lamang doon sa babaeng ang kanyang idda ay 4 ashhurin wa ashra. Yun na, yung 4 na buwan at saka 10 araw. So yun ay kumbaga yaon yung babaeng namatay ng kanyang asawa. So ito ang mga karapatan o di kaya ito ang mga kautusan, ito ang mga utos ng Islam na dapat gawin ng babae o di kaya dapat maisakatuparan ng babae sa kanyang asawa. Ngayon, meron tayong mga ipinagbabawal naman. Meron tayong mga bagay na sinasabi ng Islam ay babala, warning, halimbawa, huwag mong gawin. Huwag mong gawin. So, para mapabilis tayo, unang-una, ang mga babalang ito ay binanggit ng ating mga eskular na siyam. Siyam ang mga babalang ito. Unang-una, ingatan ang pagsunod sa lalaki sa mga paglabag kay Allah subhanahu wa ta'ala o di kaya pagsuway sa kanya. Sinabi natin doon sa karapatan ng lalaki o di kaya kabilin sa utos ay ang pagsunod ni babae sa kanyang asawa kung ang kanyang pag-utos, ang kanyang mag-utosan ay hindi labag kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sa oras na kapag ito ay labag sa batas ni Allah subhanahu wa ta'ala o di kaya sa kautusan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam o di kaya sa kautusan ng Islam, ang utos ng lalaking ito, kinakailangan sabihin ng babae, hindi ko yan magawa. Huwag gawin ng babae, ingatan ng babae na masunod o di kaya sumunod sa kanyang asawa sa mga paglabag o di kaya pagsaway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama ta'atu fil ma'ruf, innama ta'atu fi al-ma'ruf. Tunay ang pagsunod lamang sa asawa ay kung ito ay nasa kabutihan. Sa oras na ito ay sasama sa papunta sa masamang pag-utos, sinabi sa hadith, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Walang dapat na pagsunod sa isang nilikha lamang kung ito ay labag sa taga-paglikha. Kaya sa oras na si lalaki, utusan ng kanyang asawa na ganito, gawin mo ito. Ngunit ito ay labag sa utusan ng Islam, masasabi natin na huwag. Sabihin ng Islam sa babae ay huwag mong gawin. So dapat dito, para malaman ng babae na ano ba ang bawal sa Islam, ano ang pinag-utos, dapat magkaroon siya ng kahit na may konting kaalaman lamang sa Islam upang sa gayon ay malaman niya na ito pala ay bawal, ito pala ay tama, ito pala ay mali. So kinakailangan sa babae, yung mga basic ay kinakailangan malaman niya nang sa gayon magkakaroon siya ng kaalaman sa ipinag-utos pa ng kanyang asawang ito ay tama ba o mali. Ito ba ay pinapayagan ng Islam, pinapayagan
sa batas ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa batas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o di kaya ay labag dito. Sapagkat kung ito ay tama, kabilang sa mga batas na ipinataw ni Propeta Muhammad sa banal na Quran, sa Sunnah, susundin ng babae. Pero kapag sa oras na ito ay labag, sabihin ng babae na hindi kita masunod, hindi ito magawa. So dapat lamang ang babae magkaroon ng kaalaman sa Islam, nang sa gayon magkakaroon siya ng kaalaman kung ang mga kautusan na ito ay tama sa Islam o di kaya mali. Ang pangalawa, ingatan na ang babae ay kumbaga maperwisyo niya o maistorbo ang lalaki. Ito'y mahirap. Pagkat minsan nga sinasabi natin kanina na ang ating mga asawa, ang mga babae palaging nakaka-istorbo sa atin. Pero sabihin natin na, oo nga, yun na nga, kumbaga masabi natin na hinay-hinay na. Sinabi ng Sugo sallallahu alaihi wasallam bilang babala sa babaeng ito, sabi niya, la tu'di imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu min al-huril ain la tu'di qatalakillah fa innama huwa indaki dakhil yushiku an yufarikaki ilayna. Kumbaga sinabi ng ito isang lalaki na tunay na mananampalataya, kumpleto, di kaya masabi natin na napakataas ng kanyang pananampalataya. Ngayon, iniistorbo ng kanyang asawa dito sa buhay sa mundong ito. Kaya sinabi ng Sugo sallallahu alaihi wasallam, kung ang isang babae ay iniistorbo niya ang kanyang asawa dito sa mundong ito, sasabihin ng kanyang asawa na minal huril ain doon sa paraiso, sabi niya, la tu'di, huwag mo siyang istorbohin. Qatalakillah. Ano bang sa Tagalog nito? Kasi mahirap yan eh. Parang expression lang. Kumbaga sabihin na, huwag mong gawin yan, qatalakillah. Kumbaga parang gano'n, kumbaga sinasabi niya, huwag mong istorbohin. Kumbaga, parang sumpa ito. Parang sumpa. Sapagkat siya, para sa iyo, ay kumbaga dayuhan lamang. Pag namamatay yan, babalik na sa amin yan. Kaya ikaw mawawalan. Yun ang sinasabi ng Al-Hurul Ain, na asawa ng taong mananampalataya doon sa paraiso. Kaya ito'y babala sa isang babae na huwag sanang gawin ito sapagkat sa oras na matay, babalik na doon sa kanyang asawa na Al-Hurul Ain doon sa paraiso. So, kabilang dito sa mga bagay na kung saan minsan kumbaga na napiperwiso ang lalaki o di kaya napipilitan ay ang sobrang paghingi ng babae sa mga gagastusin na kung saan di naman kailangan. Lumitaw lang ang bagong iPhone na ano bang bagong ngayon na iPhone? iPhone X. Dumating lang. Meron lang siyang iPhone na ano ngayon? XS. Oo. So sabi niya, yung iPhone kasi nung asawa ng may bago, kaya dapat makakuha rin ako. Hindi kabilang sa kumbaga, pag sobrang paghingi ng, hindi naman kailangan. Kasi kumbaga yun lang pakitaan lang dahil nga bumili lang yung kanyang, yung asawa niya, yung asawa ng kaibigan mo, so dapat mabilan mo rin ako. So hindi kabilang sa mga bagay. Kaya huwag sana ganito. Lalong-lalo na, yaong binanggit sa banal na Quran, na ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kumbaga minsan ang babae, minsan kasi nangyari, si lalaki wala pagtrabaho. O di kaya short siya sa kanyang pagbibigay ng gagastusin sa bahay. So minsan ang babae, siya ang nakakapag-gastos. Siya ang nakapagbibigay ng gastusin sa bahay. So minsan darating ang ilang buwan, sabi niya, naalala mo yung month ito nang wala kang trabaho? Ako ako ang nag-gastos nun sa bahay. So yun kabilang dito sa talatang ito, na ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. O kayong mga mananampalataya, huwag niyong gawin na mawalan ng saysay ang mga kawang-gawang ipinagbibigay nyo nang dahil nga sa babanggitin pa. Nakalipas na pero alam mo nung buwan na wala kang trabaho, ako naggastos noon Yung ba yung naalala? So man yun. At sa kaada, yung asawa ko, pamanggitin doon sa kaibigan niyang asawa, sa babae, sabi niya, yung asawa ko noong taon na wala siyang trabaho, ang tatay ko pang nagpapadala sa amin, o ang kaibigan, ang kapatid ko pang lalaki nagtatrabaho sa ibang bansa,
ang siya nagpapadala sa akin. Nakaka-istorbo yun sa lalaki. Man at saka adayo. So kapag ganon, ginawa ng sino mang tao, ay nawawalan ng gantimpala. Nawawalan ng gantimpala na kapag naibigay mo na, naging sadaka mo na, and then hinabol mo pa na ito'y mawalan ng sese dahil nasa binabanggit pa. Binabanggit pa. Kaya ang mga sadaka natin, halas, andun na yun. Naitago na natin. Kumbaga savings natin doon sa kabilang buhay. Kaya wag mo nang kumbaga banggitin pa at nang sa kayon, may istorbo mo pa ang iyong asawa. Nakakasakit sa damdamin ito. Napapanggitin pa na sa mga panahon na ito, ang lalaki, wala pa siyang trabaho, ang naggastos ang babae. O di kaya ang naggastos ay yaong kanyang kapatid na lalaki. O di kaya ang magulang niya. So sana wag ganito, sapagkat ito ay kabilang sa pag-i-istorbo sa, o di kaya pag-perwiso sa mga lalaki. Tayo ng mga lalaki. Kaya kung tayo nagpagbigay, ay sana huwag nang babanggitin pa. Nang sa gayon, hindi mawawalan ng saysay. Kabilang pa rin sa pangatlo, ay mga babala, ingatan na makagawa ng bagay na dahilan upang magalit siya na lalaki. Huwag gumawa ng bagay na dahilan upang lalaki ay magalit sa kanyang asawa. Sinabi ng Sugo sallallahu alaihi wasallam, tatlo, na ang mga taong ito ay hindi katanggap-tanggap ang kanilang sala. Hindi tanggap. Kumbaga, walang gantimpala. Sino? Ang alipin na tumakbo sa kanyang amo. Noong unang panahon na meron pang alipin. Hanggang sa siya ay babalik. At saka ang babaeng natulog ang kanyang asawa na ito ay galit na galit sa kanya. Hindi tanggap ang kanyang sala. Subhanallah. At saka sino pa? Ang isang imam, yung naglilid ng sala, sa mga taong nasusuklaman nila. Ayaw nila. Ayaw nila. So ang tatlong ito, sabi ng Sugo sallallahu alaihi wasallam, ay kumbaga hindi tanggap ang kanilang ginagawang sala. Kaya ingatan ng babae na magalit ang kanilang asawa, sapagkat sa oras na ito'y nagalit, kabilang dito sinabi ng Sugo na ang kanilang sala ay maipagpaliban muna at hindi tanggap o di kaya walang gantimpala. Kaya papapagod ka lang. Ang pang-apat na dapat ingatan ng babae ay ingatan na kumbaga ang sabi sa Arabic ay kufranun ni'ma. Kufranun an-ni'ma o kufrun ni'ma. Ang lalaki gumagawa sa abot ng kanyang makakaya ng pagbibigay ng gagastusin, pagbibigay ng panustos sa bahay, sa oras na And then, nagkataon lamang sa panahon na walang-wala ang lalaki. O di kaya nagkataon lamang sa panahon na nagalit ang babae. Anong sasabihin? Wala akong nakita sa iyo na kabutihan. Sa buong taon, wala akong nakita sa iyo na kabutihan. Yun ang tawag sa Arabic ay kufranun ni'ma. Kaya ingatan ng babae na masasabi natin na maitakwil niya ang mga kabutihan ng lalaki. Kaya sinabi ng Sugo sallallahu alaihi wasallam, hindi titingin si Allah subhanahu wa ta'ala sa babaeng hindi marunong magpasalamat sa kanyang asawa, samantalang kailangan naman niya ito. Hindi titingin si Allah subhanahu wa ta'ala sa babaeng ganito ang kanyang ugali, hindi marunong magpasalamat sa kanyang asawa, samantalang ito ay kailangan naman niya. At dahil dito, sinasabi natin na itong bagay na ito ay kumbaga alinman ang naipagkaloob ng lalaki. Kung ito ay marami, magpasalamat. Kung ito ay sapat lamang sa kinakailangan o di kaya hindi pa sapat, ando doon naman yung tinatawag na pagtitiis. Ando doon yung tinatawag na pagtitiis. Sapagkat itong bagay na ito, yan lamang ating buhay. Kung darating sa atin ang mga may kaluwagan na biyaya, asyukot, pagpapasalamat. Sinabi nga ng Sugo na kapag tataka ang kaugalian o di kaya ang nangyari sa isang mananampalataya, kapag dumating sa kanya ang kaluwagan, siya ay nagpapasalamat. Sa kabila naman ito, kapag dumating sa kanya ang kagipitan, siya ay nagtitiis. At para sa kanya ay puro kabutihan. Yaon ay mangyari lamang sa isang mananampalataya. So ito'y kabilang sa sinabi ng Sugo na subhanallah, sinabi ng Sugo sallallahu alaihi wasallam, nakita ko ang impyerno, sa panahon na ito, sa oras na ito nakita ko, wala akong nakitang nakakatakot. At nakita ko, sabi niya, na ang karamihan sa mga pumasok dito ay mga babae. Nagtaka ang mga sahaba. Sabi nila, bakit Rasulullah? Bakit ganoon? Mga babaeng mas maraming pumasok sa impyerno. Sabi niya, bikufrihinna. Dahil sa kanilang kufr. So sabi nila, ayakfurna billah. Sila ba'y nagtatakwil o di kaya kumbaga tumalikod sa Islam at pumasok na sa ibang relihiyon? Sabi ng Sugo,
Hindi. Pagkus ito ay bikufril ashir o bikufril ihsan. Sabi niya, dahil nga sa hindi marunong magpasalamat sa kanilang asawa. Kung gagawa ka sa kanila sa buong taon na kabutihan, pero nakagawa ka lamang ng napakaliit, kabilang sinabi ng sugo, ang sabihin niya ay, wala akong nakita sa iyong kabutihan. Subhanallah. Ganoon sila katindi. Hindi kayo kahigpit. Kaya nga sinabi ng sugo, yaon ang dahilan upang ang mga babae ay papasok ng gobyerno, wal-iyadu billah. Yun ang pang-apat. Ang pang-lima, ingatan ng babae na humingi ng paghihiwalay ng walang dahilan. Pagpapaingat sa babae. Karapatan natin ito sa kanila na huwag silang humingi ng paghihiwalay ng walang dahilan. Kumbaga, konting diferensya lamang. Nagkataon lamang na may konting away sa bahay. It is normal sa mga sinumang mag-asawa. Normal lamang. Nagkataon lamang na hindi lang naging tama ang binili na bagay para sa kanya. So, diretso sabihin na, ikaw kasi, hindi ka sumusunod sa gusto ko, di kaya ano pa mang bagay. So, dahil doon sabihin ng babae, gusto mo, hiwalay mo ako. Subhanallah. Ganoon ka kadali. Kaya ito ay pinagbabawal sa babae na, kumbaga, pagpapaingat sa kanya, na huwag niyang hilingin na hiwalayan siya ng walang dahilan. Sinabi ng sugo, sallallahu alaihi wasallam, sino man ang babae na hiningi sa kanyang asawa ang paghihiwalay ng walang dahilan, bawal para sa kanya ang paraiso. Ayyuma imra'atin sa'alat zawjiha at-talaqa fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alayha ra'ihatul jannah. Sino man ang babaeng hihingi ng paghiwalay sa kanyang asawa ng walang dahilan, bawal sa babaeng ito ang kahit na amoy ng paraiso. Ano kaya pagpasok? Amoy nga lamang is haram na sa kanya, kaya hindi niya makukuha. Lalo yung pagpasok. Kaya ito nagbabawal sa babae na humingi ng paghiwalay ng walang dahilan. Ang pang-anim, medyo kumbaga, pero batas ng Islam ito. Kumbaga, ingatan na kapag ginusto ng lalaki na tumabi sa kanyang asawa, sa babae, na iiwas siya nang wala namang dahilan. Pagpapaingat pa rin sa babae na kapag hiningi ng kanyang asawa na tumabi sa kanya, ang sabihin ng babae ay huwag muna. Sinabi ng sugo, sallallahu alaihi wasallam, kapag hiningi ng lalaki ang kanyang asawa na tumabi sa kanya, pagkaraan nito ay hindi sumunod, hindi tumabi, at natulog ng galit na galit, ang gagawin ng mga anghel ay susumpa sa babaeng ito hanggang sa pagsikat ng araw. Ganun katindi. Sinabi ng sugo, sallallahu alaihi wasallam. Ang pangpito, minsan nangyayari, hindi lang tayo, hindi lang sa atin, pati nga sa mga sahaba nangyari sa kanila, na minsan ginagawa na ikalat ang ginagawa ng mag-asawa. Ikinakalat nila ang ginagawa nila. Kaya ingatan na ipagkakalat ang ginagawa ng mag-asawa sa kanilang pagtabi. Sinabi ng sugo, sallallahu alaihi wasallam, kabilang sa pinakamasamang tao sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom ay yaong lalaki na tumabi sa kanyang asawa at ang babae ay tumabi rin sa kanyang asawa and then pagkaraan nito, kinabukasan ay ikinakalat nila. Subhanallah. So kabilang ito sa ipinagbabawal na gawin ng lalaki o di kaya pati si babae. Sinabi ng isa sa mga babae ng Ansariya, si Asma binti Yazid radiyallahu anhuma, sinabi ng sugo, sallallahu alaihi wasallam, baka ang isa sa inyo ay nagsasabi sa kanyang kaibigan kung ano ang kanyang ginagawa sa kanyang asawa. At gayon din, baka ang isang babae sa inyo ay nagsasabi sa kanyang kapwa babae kung ano ang ginawa nila sa kanyang asawa noong gabi. Ang mga tao ay napatahimik sila. Walang nagsasalita. Sinabi ng babaeng ito na si Asma binti Yazid, o sugo, oo, ginagawa nila yan. At minsan kami rin, ginagawa rin namin. Ginagawa nila, sinasabi sa mga kaibigan na ganito-ganito. Sinabi ng sugo, fala taf'alu, huwag ninyong gawin.
Sapagkat alam niyo ba kung ano ang katulad nito? Ang katulad nito ay tulad ng isang shaitan, demonyo, na demonyong lalaki, na nakasalubong ang isang shaitan na babae, shaitana. At nagtalik sila sa tingin ng mga tao. O di kaya nagtalik sila sa panahon na ang mga tao ay nakatingin sa kanila diyan sa may kumbaga diyan sa may shari, diyan sa daanan, sa public. So ganoon sabi ng Sugo, huwag ninyong gawin. Sapagkat ang tulad nito ay parang shaitan na nakatagpo si shaitana at nagtalik sa public sa pagkikita ng mga tao. Kaya ito ipinagbabawal. Ang pangwalo, kahit na ang ilan sa pagsamba, tulad ng pag-ayuno ng liban sa Ramadan, ang babae ay hindi dapat mag-ayuno. Sunna na ha, pag-ayuno sa bawat araw ng Lunes at saka Thursday. So, pati dito, hindi dapat mag-ayuno ang babae sa mga sunna na ito, maliban lamang na makapagpaalam sa kanyang asawa. Sa mga sunna. Sa mga sunna. Kaya ingatan ng babae na mag-ayuno ng bukod sa buwan ng Ramadan, maliban lamang kung siya ay makapagpaalam muna sa kanyang asawa. Sinabi ng Sugo sallallahu alaihi wasallam, hindi marapat sa isang babae la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa biidnihi. Hindi marapat sa isang babae na mag-ayuno ng liban sa buwan ng Ramadan, mga sunna, habang ang kanyang asawa ay nandoon. Kumbaga, hindi naglalakbay. Maliban lamang na makapagpaalam muna. Pagsamba na ito, pero dapat pa rin na magpaalam sa kanya. Magpapaalam sa kanya. Bilang panghuli, kabilang sa ipinagbabawal, na ingatan ng babae na tanggalin ang kanyang, kumbaga, damit, tanggalin ito ng liban sa loob ng kanilang pamamahay bilang mag-asawa. Kumbaga sa public o di kaya sa mga bahay na iba na hindi naman kamag-anak ng babae, ito'y pinag-iingat o di kaya pinaingatan sa atin ng batas ng Islam na huwag gawin sana ng babae ito. Sapagkat sinabi ng Sugo sallallahu alaihi wasallam, ayyuma mar'atin naza'at thiyabaha fi ghairi baytiha kharaqallahu anha sitrahu. Sino man ang babae na kumbaga tinanggal ang kanyang damit ng liban sa pamamahay ng kanila na mag-asawa, ay pupunitin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang sitr niya, ang kanyang tabi. Pupunitin niya. So, ibig sabihin ito'y banta sa babae na sana huwag niyang gawin ito. So, ito ang binanggit ng ating mga eskolar na mga, kumbaga, mga duties at mga rights natin ng mga lalaki sa mga babae. Bilang panghuli, isang, kumbaga, tiyahin ni Al-Husayn bin Mihsan na dumating sa Sugo sallallahu alaihi wasallam na meron siyang kailangan. Kaya nung matapos ang kanyang kailangan, sinabi ng Sugo sallallahu alaihi wasallam sa kanya, meron ka bang asawa? Itong tiyahin ni Al-Husayn bin Mihsan. Sabi niya, oo, meron akong asawa. Sabi niya, kumusta ang lagay mo sa kanya? Kumbaga, ano naman ang pakikitungo mo sa kanya, sa iyong asawa? Sabi niya, ginagawa ko ang aliman makakaya ko. Maliban lamang, hindi ko na kaya, hindi ko na nagagawa. Sinabi ng Sugo, ito na pinakapunto, tingnan mo kung ano ang kalagayan mo sa kanya. Sapagkat siya, ang lalaking ito, ang asawa mo, ay dalawa lamang. Paraiso mo o impyerno mo. Paraiso mo o impyerno mo. Kung sumunod ka sa lahat ng binanggit natin doon ng mga pag-utos at sumunod sa mga, di kayo iningatan ng mga pagbabawal, sa gayon, kung gayon, ay paraiso ng babae ang kanyang asawa. Pero sa oras na binaliktad, sinuway ang mga pag-utos doon at ginawa ang mga pagbabawal dito, siya naman ang impyerno mo. Impyerno ng babae. So dito nagtatapos ang ating mga pagbibigay ng ilan sa mga karapatan, rights and duty ng mga tayo ng mga lalaki sa ating mga asawa. Inshallah, susunod, pagkasabihin nilang unfair naman kasi hindi naman nabanggit yung aming karapatan. So pag nagkaroon tayo ng inshallah oras, bigyan natin. Pag hindi, gagawa lang tayo ng kumbaga, tawag dito video na banggitin natin kasi nakahanda na Pag kukunin natin lahat, masyadong habang oras natin. Ngayon, ng oras? So, inshallah, pagkasama mga susunod is gawaan natin ng paraan na ito'y mabanggit nang sa gayon masabi, huwag lang masabi na kumbaga unfair para sa kanila. Kaya ito ang binanggit ng ating mga eskolar patungkol sa mga rights and duties and rights ng babae sa kanilang mga asawa, tayo ng mga lalaki.